To be resilient. 1, 2, 3, go. Yes. Pakibasa ulit ha. Gusto ko yung ramdam mo. Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay tayo. Go! Yes. Ngayon, pause ka, isipin mo, ganyan ba ikaw? Ganyan ba ikaw? What if may problem ka? Ganyan ba ikaw? What if may situation ka? Ganyan ba ikaw mag-isip? What if pag may mga scenario ka, personal life, relationship, family, nakikita mo ba yung brighter side? Masarap sumagot. But sometimes, pag hindi mo pa napapractice yan, anong nakikita mo? Yung pangit. Nakuha nyo? Pero what if maging ikaw yan? Everything, anything na nakikita mo yung brighter side. Taas ng kamay ang gustong i-practice na to. So ngayon, pag gusto mo i-practice yan, at medyo pumipitik pa sa utak mo, yung tipong pagka may senaryo ka, may nakikita ka ba na pangit, this time, basahin mo siya ulit. Pagbilang ko 3, 1, 2, 3, go! Is to always look. Isa ba? Isa ba? Guys, may kwento ako dyan. Sa dami kong kwento, sa dami kong gustong balikan na story, may purpose every time na may nangyari sa akin. Sa'yo, sa buhay mo. Bumalik sa past. But gusto ko lang balikan. Meron akong isang senaryo na umalis ako. Ito na lang, real senaryo to. Dati ako sa M Global, 2005, 2006. Isa ako sa mga nagsimula. Top earner. Kasabay ko sila up Mylene. Umalis ako. Tapos, hindi ko, kumbaga parang, nung pag-alis ko, tampo, lahat yan. Kumbaga parang hindi ko nakita yung purpose. Lahat ng blaming, lahat ng pagsisisi, lahat ng pangit na tingin ko sa upline ko, sa company, lahat. Wala akong nakita maganda. Wala akong makita maganda. Dahil sa pride, sa ego. Dahil kumita agad na malaki. Hindi na nakinig sa upline, hindi na nakinig. Inako ko lahat ng success sa sarili ko na hindi ko na-appreciate na lahat ng success ko pala may contribution yung leaders ko, yung team ko, yung mga uplines, yung management, yung mga trainees, yung mga training team, BOD, hindi ko na-appreciate. And kaya ko ito kinukwento kasi ayaw kong umabot ka pa sa point na ganon. Na dahil doon. And huli ko na nakita yung brighter side. Yung brighter side, nagsimula po ulit ako, nag-mature ako na every time na may mga eksena or may mga senaryo na kaya ko nang i-handle yung sarili ko. Nawala ako for the past 4 years. Iba't ibang company ang nilipatan ko. Unang lipat ko na company, good news. Wala kang choice, nagsara. Pangalawang company, banat pa rin, positive pa rin. Nagsara. Pangatlo, alam mo na, pang-4, nagsara lahat. And kinain ko lahat ng sinabi ko. And pinaka nakita ko noon, sabi ko, this time, dahil sa experience ko yon, siguro nangyari yung kasi may magandang purpose. Lahat ng mga leaders na naiisip at na-experience ko, that time na immature pa lang ako na magtatapik, ako na magsasabi, ako na magko-correct. Kasi bakit? Huwag mo nang daanan yung pinagdaanan ko. Kasi baka hindi ka makatagal, hindi maliligaw ka. Ngayon pa lang, every time na may experience ka, basahin mo lang yan. Always look at the brighter side. May magandang reason yan. May matututunan ka dyan. Palakpakan mo sarili mo sa lahat na pwede magsabi niyan. Asa Manilbay? Tutlo. Okay. Question. How do you look at the brighter side?
Asa na yun? Sample lang to, personal experience ko to. Pandemic, lahat ng network leaders, hindi naman lahat, lahat to, taranta pa lang pagpasok natin. Pagpasok na ito na nakabalita. Paano ang network, walang magne-network, walang lalabas ang bahay, walang magtatrabaho, walang pera, walang ganon. Pero ito, nung lahat ng mga reasons ng walang pera ang tao, walang magdinegosyo, walang mawawalan ng trabaho, walang income ang mga tao, paano tayo magne-network, lahat ng reasons na yun nabaliktad. May nagsabi sa akin na, paano yan? Paano yan up? Walang pera yung tao. Sabi ko, di ba, noon pa lang mula nung nag-networking ka, lahat ng reason ng tao, wala laging pera. Di ba? So, ibig sabihin, dati na lumang tugtugin yan, lumalabas ang magiging resourcefulness ng tao pag halimbawa naintindihan nila. So, skills pa rin. At sabi nila, paano yan? Walang pera yung tao. Huwag kayong mag-alala, hindi nawala yung pera ng bansa. Hindi lumipat na ibang planeta. Ang pera nandyan lang, wala lang activity. Tayo magpapagalaw ng pera. Lumakas, na-create, nag-innovate ng online, maraming kumita, mas nagdoble, mas nagtriple dahil sa pandemic. Palakpakan natin ang pandemic. So, congrats kung meron kayong mga uplines na napaka-positive kahit pandemic, gumagawa ng activities, gumagawa ng program, gumagawa ng videos. Palakpakan nyo yung mga uplines nyo na ganyan. Lakasan nyo! And palakpakan nyo rin yung mga distributor na ikaw mismo nakinabang sa pandemic until now. Dahil sa pandemic, maraming pandemic na leaders. Maraming pinanganak sa pandemic, maraming nagkakotse sa pandemic. Maraming lumaki ang income dahil sa pandemic. Pag nakita mo yung brighter side. Pag nakita mo yung reason. Kaya sa atin, kahit anong challenge pa yan, gumagawa tayo ng way. Personal experience ko din, during lockdown pandemic, apat na beses kami nag-organize ng yacht party. Event ng recognition rally sa mga hotel. Meron bang pinaka-last na during lockdown, nangyari siya sa, saan ba yun? Anong resort yun? Sa J Park Hotel, na muntik pang na GMA, na tinawagan pa ako ni Doc. Louie, huwag ka mag-alala, Doc. Wala akong dinamay na wala akong dinamay na company, wala akong sinulat na empowered consumerism. Ang nilagay ko, yung team ko. Kung ipapasara man nila, Doc, walang isasara sa amin. Wala naman akong office. So, sa lakas ng loob, and sabi ko nga, kumbaga parang, ano yung pwedeng gawin? Hindi tayo pwedeng ma-stagnant, hindi pwedeng, pag sinabing ganito, hindi tayo pwedeng sumunod. Basta susunod lang tayo sa protocol, tuloy-tuloy ang events natin. And good news, nagawa pa rin siya during pandemic. And hindi ko rin magagawa to kung hindi sumabay si company. Kaya si company nag-innovate din, ng system, ng packages, nagpadala yung mga door-to-door. So, ang galing. So, challenge din siya kung kung ang company hindi sumasabay. But good news kasi pati company, empowered consumerism. Sobrang saludo. Nagawa natin yon dahil sa kanila. Failure. What if nag-fail ka? Yung iba, mabilis madala. Nasasaktan. Emotional. Nag-fail, nasaktan. Ba't ka nasasaktan? Maybe nasanay ka dahil pag nag-fail ka, pangit sa pandinig ng tao or pangit sa tingin ng tao? Or what if nag-fail ka, pinapagaling ka lang? Or what if pag nag-fail ka, para pag-set up siya for a greater comeback? Minumold ka lang na magiging tunay, lumabas yung totoong potential mo. What if nag-fail ka, kahit ilang beses, don't count failures until matutunan mo yung message. Naulit man yan sa'yo, ibig sabihin tanga ka. Kasi bakit? Tangina, naulit-ulit sa'yo, hindi ka natuto eh. Naulit-ulit, tanga-tanga ka na talaga. Pero dapat nagtuto ka. Huwag mong antayin na yung mga example sa'yo, mga malala na. Habang maliliit pa lang, yung mga kirot sa puso pag nag-fail ka, pag ninamnam mo, pag nag-fail ka, kung maliit pa lang yan, huwag mo nang antayin na malaki. Huwag mo nang antayin na situation sa life, na heavy na. Mula maliliit pa lang, mag-learn ka agad. Abtik, kumbaga sa Bisaya.
Kung baka mabilisan ka dapat, pag nakita mo to, ano kayang lesson nito? Ano kayang tinuturo sa akin nito? Bakit ako nag-fail? Anong natutunan ko sa failure ko? Bakit ako nadapa? And every time na nadadapa ka, huwag kang tumingin. Smile ka lang. Pag nag-fail ka, okay lang. Ang importante, dapat tanong mo sa sarili mo, anong natutunan ko sa experience ko? Ang tanong, kayo na ba yan? I-love mo yung failure. Next, problem. Karamihan, hate ang problem. May purpose ang problem. Life happens for a reason. Totoo yan. Ang problem, para matuto ka mag-solve. Sabi nga ni Plain Joseph, habang maliit yung problem mo, maliit lang yung skills na natutunan mo pag nasolve. Habang palaki ng palaki yung problem mo, naghahabol din yung skills mo sa pagsosolve. Darating ang time. Dati, problem mo, 100 pesos. Kung wala ka pa, di ba? 1,000 pesos. Pero pag yumayaman ka, iba na yung concern mo. Sino yung love ng problem? Pero wag mo i-love masyado yung problem. I-love mo. I-love mo mag-solve ng problem. Doon ka gumagaling. Naalala mo yung student ka. Naalala mo yung student ka. Pag student ka, pag may problem at pinapagawa mo sa iba, gagraduate ka nang wala ka ring alam. Pag iniulit mo ulit, ibig sabihin, hindi mo masosolve. Kasi bakit hindi yung nag-solve? Pinasolve mo sa ibang tao. Sa real life, ganun din. Pag pinapasolve mo sa tao, halimbawa, dependent ka masyado sa parents mo, dependent ka lalo masyado sa upline mo, dependent ka sa company. Pag may problem, ngawa-ngawa ka kagad sa upline mo, upline, may problem ako, upline, may ganto. Upline, bakit ganto? Di ba? Ibig sabihin, tapos sinolve ng upline mo, sinolve ng parents mo, sinolve ng kuya mo, sinolve kung sino yung pinapakinggan mong tao, sino natuto. In life, kailangan mo ma-master pag-solve ng problem. Huwag kang magdepende sa ibang tao. And pag na-solve mo yung problem na yan, magiging proud ka. Pag na-solve mo yung problem na yan, matutuwa ka sa sarili mo. Magiging proud ka. Tataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Sino naka-experience nito na pag-solve niya ng problem, naging proud siya sa sarili? Sino rito yung parang bata na nagtatakbo sa upline? Upline, na-solve ko yung problem ng leader ko. Ang sarap pala. Sino rito yung proud na magkwento na kahit yung upline mo ayaw man makinig, paulit-ulit ka na. Anong reason? Naging proud ka. Kasi may nagawa ka something na feeling mo na hindi mo magawa before at iniiwas-iwasan mo, pero hinarap mo yung sarili mo. Kaya ko to. At nung nagawa mo, isa yon. Hanggang nagle-level up na nagle-level up. Hanggang di mo napapansin, nag-100,000 ka na. Nagto-200,000 ka na. Nagti-300,000 ka na. Naglalabas ka na ng sports car. Nagbubuk ka na ng mga tickets ng international. Nagpapa-event ka na. Next. Hoy, bumalik? Ano ba yun? Okay. Eto, how about leadership? What if may hindi ka ma-handle? Eto pinaka-challenge sa lahat. Sa pag-network natin, along the way, kailangan mong gumaling sa pag-handle ng leaders mo, ng team. He never lalaki yung organization mo. Pagka halimbawa, ito hindi tayo marunong mag-handle. May mga leaders na apply, challenge yung leaders ko. Ayoko siya, gusto ko na siya mag-quit. Matigas ang ulo. May gusto siyang gawin. Eh baka naman yung leader mo may idea, hindi mo lang matanggap kasi tinamaan yung pride mo. Pwede rin. Baka naman magaling talaga yung leaders mo. Magaling talaga yung leader mo, may suggestion ka, hindi ka lang marunong makinig. Or baka naman, may leader ka na kailangan mo lang lawakan pa yung pangunawa mo para maintindihan mo siya. Baka naman habang nakikinig ka, pakinggan mo siya not to reply but to listen
Ano yung pinanggagalingan ng sinasabi niya or mga kwento niya para mabigyan mo siya ng best advice. Sometimes bilang upline, habang nakikinig ka, atat ka agad mag-reply, nagre-rebat ka kaagad. Kasi bakit? Hindi ka pa ganun ka-emotional stable. Ibig sabihin, mabilis pang tamaan. Agree? Agree? Guys, be ready. Kaya mong i-handle kahit anong personality, basta ma-handle mo yung sarili mo. Minsan, alam mo dapat, ba't ka nag-react agad ng ganito? Bakit ako nag-react agad doon sa leader ko na nagtampo? Pinatulan ko kaagad. Bakit naglabas lang to ng problema? Ayaw ko na sa kanya. Or, pwedeng mas palawakin mo pa yung understanding mo sa leaders mo. Pag binigyan ka ng leader na magaling, dapat magaling ka. No choice na gagaling ka talaga. No choice na pag-aaralan mo talaga. And the moment na naaral mo, lahat ng bagay naaaral. Pansin nyo to, kung ang negosyo mo, mga isda, aaralin mo behavior ng mga isda. Kung diver ka, hindi ka basta magdadive sa shark. Kailangan mo mag-aral ng Shark Conservatory para maintindihan mo yung behavior ng mga sharks. Nagets nyo? Kung breeder ka ng aso, aaralin mo yung behavior ng aso. Nakuha nyo? Anong negosyo mo? Tao. Pag konti ang manpower mo, malit income. Pag malaki ang manpower mo, mas malaki. So since tao, anong aaralin mo? Sino aaralin mo? Tingnan mo yung katabi mo, left and right mo, tao ba yan? Tao ba yung mga leaders mo? Tao ba yung mga leaders mo? Kung naaral nga yung aso, isda, lahat, naaral nga yung behavior ng pating, katabi mo pa, tao yan na nagsasalita, nararamdaman mo yung vibes, marunong magsalita, marunong magsabi, hindi ka lang marunong magtanong, communicate well sa leaders mo. Ibig sabihin, pag may challenge, huwag kang umatras, upline, ayoko sa kanya, hate ko siya. No. Dapat makilala mo siya. Bakit siya ganun? Pag ganun ang approach mo, hanggang makapagbigay ka ng magandang advice sa kanya. You cannot give advice pag hindi mo naintindihan yung tao. Magbe-base sa need niya. Hindi sa gusto mo lang sabihin. Pakibasa? Ngayon, ma-handle mo na sarili mo? Kaya mo na i-handle? Dapat. Ayun. Results. What if you have a goal and you don't get it? Sometimes, dito naglalaro. Expectations versus reality. Sometimes, dito nagkakatalo. Pag nakita mo, oh shit, ang tagal ko na. Nag-compare ka na sa iba. Result mo, hindi. Masado ka na nakatingin sa ibang tao. Masado ka na nakatingin sa result ng ibang tao. Masado ka na nakatingin. Nag-declare ka 6 months, tapos hindi mo nakuha. Nag-declare ka, first million ko, dapat 3 months. Dapat 6 months. Napaka-strong. Nag-declare ka pa ngayon. Tapos nung hindi mo nakuha ngayon, oy. Ayaw mo na magpakita. First car, hindi mo na hit. Ayaw mo na magpakita. What if ganon? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Go pa rin. Tuloy pa rin. Huwag mo nang panghawakan. Tapos na yun. Kung hindi mo nakuha yung first 3 months, whatever na dineclare na hindi mo nakuha, go pa rin. May natanggal ba sa'yo? May nawala ba sa'yo? Buo ka pa rin. Check mo yung pagkatao mo, buo pa rin. Huwag kang magpatrap sa ganun. Baka anong sabihin nila, nasabi ko na to. Huwag kang madala. Huwag kang maumay sa mga sinasabi mo. Umabot ako sa kapatid. Umabot ako sa goal ko na gusto ko first M, gusto ko ganto. Maraming hindi ko nakuha, pero hindi ako nagpalala. Hindi na ako nagbilang. Alam niya, Upline Joseph yan dati. Upline. First, ano sabi ko? Next month, magkakakotse. Next month, bibili ng kotse. Next month, bibili ng kotse. Next month, kotse. Nakikita ko na nagbubulungan sa likod.
ayan na naman si upline. Nag-declare na naman ng kotse. Ang point ko, sige lang. Ang importante ako. Ang importante, hindi ako madala. Ang importante, kaya ko para isigaw pangarap ko. Kung hindi ko man makuha, kaya ko para isigaw sa sarili ko, proud pa rin ako. Kung hindi ko man makuha, baka hindi ko pa time. Baka hindi ko pa deserve. Isigaw ko pa rin. Never ako nadala sa kakasigaw. Never ako nadala sa kakadeclare. Pangarap ko yan eh. Kaya kung ikaw gusto mo yung pangarap mo, ilaban mo lang. Huwag kang magpadala sa hindi mo pa nakukuha. Isa lang ibig sabihin niya, hindi mo pa deserve. I-deserve mo muna bago ibigay sa'yo. Kasi kahit pag hindi mo deserve at binigay din sa'yo agad, mawawala din agad yan. Promise. Uulitin ko. Pag hindi ka pa ready at binigay na sa'yo agad, ibig sabihin, mawawala din sa'yo agad yan. Kaya i-deserve mo muna bago ibigay sa'yo. Whatever na results na gusto mo, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Walang personalan. Kailangan mo pang gumaling. Kailangan mo pang ma-master. Are you excited sa results nyo? Oh, di ba? Yung mga tipong ayaw na, hindi na makasigaw. Yan na, goal setting na naman yan. Goal set na, 2023 na naman yan. Ano na naman yung mga New Year's resolution na yan? Papayat na ako, sige lang. Basta at least nag-goal ka pa rin. At least lumalaban ka pa rin. Kaysa yung mga iba na ayaw na makapagsabi. Mas mabuti pa, wala akong pakialam na ilang years, ilang months, ilang taong ka na. Ang importante, pumapalag ka pa rin. Have faith in your dreams. Paano tayo magkakaroon ng faith sa dreams? Ang faith, ito yung mga pangarap natin na hindi pa siya nangyayari, nararamdaman mo. Nag-goosebumps ka. Sino nakaka-feel dito na kinikilig? Sa pangarap niya. Sino naman yung tipong dapat kinikilig ka parati? Hindi lang sa shota kinikilig, hindi lang sa crush kinikilig. Or hindi lang sa ihi kinikilig. Baka naihi ka na lang, mga ganun ka na lang eh. Okay, naihi ka lang, sa ihi ka na lang kinikilig eh. Alam mo, every time na, sa akin, simple lang ang explanation ko sa faith. The moment na nag-imagine ka na mga bagay, na result mo, dream car, dream life, dream vacation, dream income, lahat yan, whatever it is. Pagka nag-imagine ka, tapos naabot mo yung imagination na yon. Tapos pag abot mo sa imagination na yon, sobrang clear. Pag naabot mo yung sobrang clear na, halimbawa, nangarap ka ng kotse, hindi na kotse nakikita mo. Nakita mo yung, bukod sa kotse na nakita mo yung sarili mo na nagdadrive at nagpa-park at umaalis. Pag nanonood ka ng mga travel, ang bida ikaw na. Ikaw na mismo nakikita mo. Kaya na-feel mo yung experience sa future na hindi pa naman nangyayari. Based lang siya sa imagination mo. The moment na nag-encash ka ng millions, or the moment na sa dashboard mo, feel mo na ikaw na nag-encash. That's the power of imagination. And yung feelings na yon, yung faith na yon, na na-experience mo sa future na hindi pa siya nangyayari, nararamdaman mo siya. And nung nararamdaman mo ngayon, good news yan. The moment na nararamdaman mo, the moment na mapapikit ka lang, the moment na before ka lang may kausap, or bago ka matulog, or kahit saan ka magpunta, the moment na pag nasabi mong travel, first country mo, sino kasama mo? Kinikilig ka bigla. Alam nyo ba, sa lahat ng tao na nakaka-experience ng future, na nagdi-dream, na sobrang clear, na sobrang vivid yung imagination, it's a blessing. You are blessed. Bakit blessed? Yung passage, sobrang clear. Walang naka-imagine ng tao na problemado
na nag-imagine ng pangarap. Walang imagination na clear. Ask yourself, when was the last time na nag-imagine ka ng dream mo? Sumagot yung mga, hindi mo kalimutan sumagot, no? Pero tanungin mo sarili mo, when was the last time na nag-imagine ka na kinilig ka? And the moment na pag nakakapag-imagine ka, na para kang baliw, na minsan talaga meron ka sariling mundo, good sign. Good sign. Yan yung tipong faith na dahil na-experience mo na siya na kahit hindi mo pa na-experience sa physical, pero dahil na-imagine mo na sa at kinikilig ka, hindi mo napapansin yung mga trials, hindi mo napapansin yung mga kahit anong mga challenges na yan kasi mas excited ka sa na-imagine mo, mas excited ka sa buhay mo, mas excited ka sa future mo, mas excited ka sa buhay na nag-aantay sa'yo. That's true. Yan lang pinanghawakan ko. Faith, kahit ano pang sinasabi ng ibang tao, I don't care. Kahit ano pang feedback nila sa ginagawa ko, I don't care. Hindi sa dahil pangit sila o ayaw ko sila. May sarili akong mundo. Hindi nila nakikita ko na nakikita ko. Hindi nila na-feel ko anong na-feel ko. Never nila makita kasi kahit anong explain ko sa kanila, hindi rin naman nila maintindihan. Kasi ako lang nakakita. Kahit nanay ko pa yun. Kahit sobrang ka-close ko pa yun. Iba yung vision ko compare sa iba. Iba rin ang vision mo. Iba rin ang future mo. Iba rin yung kaya magkakaroon ka ng faith kasi ramdam na ramdam mo yung tiwala mo sa sarili mo. At of course, yung tiwala mo sa higher creator na darating ang time. Have faith sa dreams. Kaya ako umabot ng ganito. Sabihin ko ba, sir, kung ilang dekada na ako? Oh, ilang dekada na ako? 18 companies ang na-experience ko, palipat-lipat. 18 companies. Nakarelate yung mga iba. Ala, buti na lang, 5 pa lang ako. Buti na 10 pa lang ako. But yung faith, yun ang nagdala sa akin. Maganda natapos ko, high school grad. Kaya wala nang babalikan. Alam nga, bumalik po ako sa trabaho. Eto na lang, sa mga lahat na nandito, mag-isip ka pa lang. Mag-isip ka pa lang. Kung hindi mo gagawin to, sample ha, kung hindi mo gagawin to at babalik ka sa dating mong buhay, just imagine. Kung babalik ka sa dating buhay, try to imagine. Kung nagtatrabaho ka, babalik ka ulit, papasok ulit sa office mo, sa work mo, utusan ka ng boss mo, or mag-a-apply ka ulit, kukuha ka ng NBI, lahat yan. Ayaw mo ba? Gusto mo ba yan? Sabihan mo, no! No! Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Pero pag pina-imagine ka sa akin, na dream car ko, dream life ko, yes! Dream travel ko, dream vacation ko, napapangiti. Napapangiti ka rin ba? Napapangiti ka rin ba? Ano kaya itsura ko pag mayaman? Ano kaya itsura ko pag pupunta sa mall na hindi na dumadaan sa main entrance? Ano kaya itsura ko pag nag-grocery, pag nagsha-shopping? Kinikilig ka ba? Kinikilig ka ba? Yes to your dreams! Ang sarap, ano? Yun yung baon-baon ko. Next, living in purpose. Ikaw na pala. Ikaw na dyan. Yun. Every time na may natatawid ka, ito lang nasabi ko lagi sa sarili ko. Pag nagawa ko yan, alam mo dyan ako na-excite. Pag nagawa ko yan, of course, happy ako. Pangalawa, sino magiging happy? Yung mga leaders, yung team, yung community. And sana ako pinaka-happy. Pag nagawa ko yan, na may isang nag-1 million per month na isang high school grad, marami tayong may inspire na tao. What if? Hindi mo kailangan magkaroon ng background na sobrang kwento na
Alam mo yun, hindi mo kailangan ng kwentong matindi. Realization mo pa lang. What if, professional ka, maganda position mo, pero hindi worth it yung value yung value mo, yung nare-receive mo na amount of money or salary. And na-realize mo na nakita mo yung potential mo. And kumita ka na malaki dito, naging successful ka, naging global ambassador, nag-1 million, naging top earner. Isa lang masabi ko sa iyo, ikaw ang mag-i-inspire sa mga professionals na matagal nang nakakulong sa 4 na sulok, na ikaw magsasabi na pwede kang lumabas dyan at gayahin mo yung decision ko. Or OFW. Anything, kahit anong background mo, ginto yung story mo. Unique yung story mo. Kung ano man yung background mo, kung ano yung background mo, profile mo ngayon, may purpose ka sa mundo. Samahan mo kami. Samahan mo kami na mang-inspire na maraming tao. Maaring ako nagsasalita rito, pero pag ikaw nagsalita, may mga taong makaka-relate sa iyo dahil sa personal experience mo. May mga taong makaka-relate at ready makinig sa iyo. Boses lang ang inaabangan na pinapakinggan at gusto ka pakinggan. Dahil sa kwento mo. May purpose bakit ka magiging successful. Ano man yung background mo, hindi yan magdetermine. But yung realization mo, yung makita mo yung value mo yung sarili mo. Pag naging successful ka, pag na-hit mo to, pag nakuha mo to, una, ikaw magiging proud, family mo, community, leaders mo. At susunod, ikaw na ang isa sa mga inspiration sa empowered consumerism. Kaya ko ramdam mo yan, yes! Sumigaw ka, yes, I am! Yes, I am! Living in a purpose. Challenges and growth are your allies. Pangit naman kung naging successful ka, walang ka-challenge. Yumaman po ako. Kahapon lang ako nag-join. Ngayon, yumaman na. Walang kwento. Walang challenge, walang fulfillment sa sarili. Kahit anong gender. Lahat may challenge. And ilove mo yung challenge. The moment na na-challenge ka, dapat mas lalo ka na-excite. Ako, na-challenge ako, gusto ko matuto sa social media. China-challenge ko sarili ko, hindi ako pwedeng, halimbawa, 90s ako, hindi ko matutunan to. Gusto ko matutunan yung mga skills na to. Pag-edit ng photos, pag-video, hanggang nagbablog, hanggang naging vlogger. Ang pag-network ko noon, mula sa paglalatag sa kahit saan, McDonald's, Jollibee, minsan sa palengke, present, na-experience ko lahat yan. Pagsasakay sa bus, lahat yan. Naiwan sa terminal, lahat ng mga kwentong mga pagne-network na makaluma. From primitive na pagne-networking up to modern networking. Why? I love challenge. Gusto ko matutunan yan. And the moment na gusto ko, pag yun lagi ang gusto mong nasa mindset mo, nakaka-inspire, nakakabata, nakakilig. Sino rito yung tipong excited? Anong feeling pag may bago natutunan na skills? Anong feeling pag halimbawa may natutunan, may natatawid ka ng mga challenge sa buhay? Challenge sa network. Lumalakas loob mo. Nagiging masaya. Nag-i-spark yung mga mata mo. Nakakita ka ng tao na, may tao na parang pagtakot sa challenge, ano itsura ng mata niyan? Laglag balikat. Gusto mo ba yan? Malungkot yung mata. Pagkaharap mo, parang hindi makatingin ng diretso. Pero yung mga tipong, alam mo, sa personality niya, pag may challenge, pag humarang, giba. Yun yung mga mata na pag nakikita mo, ang sarap kausap. Yun yung mga mata na pag nakita mo, na-excite ka. Yun yung mga tipong leader na yung mata pala pag nakita mo, excited kang kausap.
Yun yung mga leader na pag nakita mo, excited ka makipagkwentuhan. Yun yung mga leader na asarap mabilong. Yun yung mga leader na gusto kong makasama to. Ang tanong, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Kayo ba yan? Kayo ba yan? Kayo ba yan? Ikaw ba yan? Dapat ikaw yan. Part yan. Diyan ka nag-grow. Diyan ka gumagaling. It's not a numbers, yung growth. Mamili kayo. Ito lang pagpipilian nyo. Victors versus victim. Victors, of course. Yan ang nagdala sa akin. Kailangan mo mamili lagi. Next. Victors. Ito yung mga pa-victim mindset. Pag nakita mo na to, alam mo na, hindi ako nagbababad ng oras dyan. Blame, excuses, denial. Pero masarap. Blaming, ito yung mga tipong blaming. Lahat pag nag-fail, i-blame sa ibang tao. May kilala kayong ganon? May kilala kayong ganon? Sabihin mo sa katabi, tapikin mo, hindi ako yan. Lakasan mo, hindi ako yan. Hindi ako yan. Marami excuse. Kinumusta pala na apply, nag-excuse pa, apply kasi. Parang rapper, apply kasi. Hanggang na-trap ni upline, wala ka na excuse. Thankful sa mga upline. Palakpakan natin yung mga uplines na mga matsatsaga. Na kahit anong excuse mo, kahit anong blame mo, alam mo, iniintindi ka, na-trap ka na sa dami mo ng excuse, talagang matatrap. Ang mindset ng apply mo, alam mo, magaling din eh. Matatrap din kita, mauubusan ka rin ng excuse. Hanggang nahuli ka na ng apply mo, kaya palakpakan mo yung mga uplines na ganyan. Palakpakan mo na mas malakas! Value your upline, lalo na sa mga ganyan, na mga papel. Hindi ganong kadali sa part ng upline para bantayan yung lahat ng kilos mo, yung pagiging victim mo, hanggang ma-develop mo. Ito, victors. Ownership. Sa lahat. Negosyo mo to. Minsan nga, hindi mo na kailangan i-follow up o remind eh. Nangarap-ngarap ka, tapos hindi ka marunong lumaban. Negosyo mo to, CEO ka, ikaw pinaka-upline. Upline attitude, upline na mindset, hindi ka downline na mindset. Lahat ng kumita na malaki, upline mindset. 6 months ka na, downline mindset ka pa rin. 1 year na, downline mindset pa rin. Ano ba naman yan? Diyos ko. Negosyo mo to, nag-decide ka, pangarap mo to. At pag yumaman ka, ikaw gagastos, ikaw maglulustay ng pera mo. Ikaw nasa iyo yan, hindi yan sa upline mo. Step up! Negosyo mo yan. Be accountable, be responsible. Victors yung mindset mo. Yan po ang nagdala sa akin. Kayo ba yan? Ang tanong, kayo ba yan? Kayo ba yan? Sabi mo sa iyo, ako yan! Next. Guys, you need to understand na every decisions na gagawin mo, may mga galawang pababa, may mga galawang pataas. In the moment of diniscuss natin kanina, lahat pag ginawa mo yon, lahat yung pataas. Lahat ng galawang pataas. Hanggang magugulat ka na lang, MC ka na. Magugulat ka na lang, first car, second car mo na. Magugulat ka na lang, kotse na, bahay na, travel na. Magugulat ka na lang, 10 million na yung savings mo sa bank. Magugulat ka na lang, mukha ka na talagang, hindi ka na mukhang mayaman. Mayaman ka. Nagpapagawa ka na ng bahay, ng mga projects. It's a choice. Kung gusto mo maging palaban sa buhay, it's a choice. Depende yan sa upline, yes, malaking influence. But the last person na magde-decide sa lahat ng decisions mo, kahit anong gandang advice ng mentors, ng uplines, ng kahit sino,
The last person na magde-decide na gagawin ko to, this is my choice. It's your choice. The last person, sino? 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 Ikaw dapat yan. Pag ugali mo palaban, move forward, magugulat ka. Aangat at aasento at aasenso ka talaga. Gagaganda at gaganda talaga buhay mo. The question is, what is your self-agreement? Meron talaga dapat na agreement. Covenant, kasunduan, agreement sa sarili mo. Para ako maging successful, anong agreement ko? Mag-take down notes ka, isulat mo, lagay mo sa notes mo. Ano yung agreement mo sa self mo? Gusto mo yumaman eh. Anong agreement? Kasi kung wala akong agreement din na ginawa ko sa sarili ko, hindi ako tatagal. Hindi ako iyaman ng ganito. Hindi ako kasenso na ganito. Hindi rin tayo lalaki na ganito. I know na nung bago ka, may ginawa ka ring agreement. Umattend ka ng training, nakita mo ano yung mga dapat na eto dapat ako maging. Ano yung agreement mo sa self mo? Build your identity. Kailangan kilala mo sarili mo. Magkakaroon ka ng sarili mo identity. Kailangan kilala mo sarili mo. Sino ikaw? Close your eyes. Close your eyes. Ano gusto mong karakter? Ano gusto mong agreement sa sarili mo? Magiging masipag ako. Gagaling ako sa skills. Mag-aaral ako. Para makatulong sa business ko. Aralin ko lahat na makakatulong sa pagyaman ko. Aralin ko lahat sa lahat ng team ko. Ano yon? What are those? Anong klaseng character? Anong klaseng character? Sino ikaw? Be authentic. Ano yung mga dapat mong gawin? Kapalit ng pagyaman mo. Kapalit ng dream life mo. Kapalit ng gusto mo sa buhay. Dapat alam mo yan. Dapat ma-identify mo yan. Anong kailangan mo i-develop na skills, na attitude, na character, lahat. Goodbye dun sa old na programming mo. Goodbye dun sa old self mo. Kailangan magkaroon ka ng new self, new identity for you to be able to get your dreams in life. Why? Kailangan mo makapagpalitan. Hindi pwedeng ako si Louie Gascon, dating high school grad, ganun lang ako. Hindi pwedeng si Louie Gascon, dating tambay, ugaling tambay, ganun ang gagawin ko sa pagyaman. No, goodbye, sorry. Sorry old self, hindi kita kailangan sa pagyaman. Hindi ako pwedeng lahat, walang disiplinang Louie Gascon, hindi pwede yun. Dapat discipline, dapat focus, dapat determine sa lahat ng gusto ko. Sino ikaw? Anong identity mo? Anong character? Ano yon? And kung may naisip ka, kumusta? Kailangan ba yon? Kailangan ba siya sa success? Kailangan mo ba siya? Yes. Pakiusap. Kasi useless ang pag-declare ng goals, ng pagyaman. Gusto mo mabago yung buhay mo kung wala kang babaguhin sa sarili mo. Ang pagyaman magiging madali. Basta willing kang baguhin yung sarili mo na lahat ng ugali na in line doon sa abundance, lahat na ugali in line doon sa success na gusto mo. And before I end, be careful of your thoughts. From thoughts. Anong klaseng na-imagine mo? Anong life? Lahat ng basura, tanggalin mo. Lahat ng poverty na mindset, tanggalin mo. Abundance. Pinanganak tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. But depende sa choice. Swerte mo na lang kung pinanganak ka na mayaman, may pera. But depende sa choice pa rin. Lahat tayo pantay-pantay. Thought, paano ka mag-isip? Next, words, paano ka magsalita? Baka hindi align. Gusto ko yumaman. Halimbawa, parang ito, sample gusto ko yumaman pero gusto ko yumaman kasi mahirap kami dati. No, huwag ka na bumalik sa mahirap kami dati.
Gusto ko yumaman kasi gusto kong dumami pera. Gusto ko marami makatulong. Huwag ka na bumalik doon. Gusto ko yumaman kasi mahirap kami dati, naalala ko. No, past na yun. Wala na yun. Wala na tayong magagawa doon. Pag gusto mong yumaman, pati words mo, gusto mo pagyaman din. Nakuha nyo? Huwag ka na bumalik doon. Alam na natin na mahirap. Kaya mo nga eh. Nakuha nyo? So ibig sabihin, gusto mong yumaman kasi mag-isip ka ng buhay mayaman. Ano ma-imagine mo pag mayaman ka? Ano ma-imagine mo sa family mo pag mayaman? Doon ka na mag-focus. Words, action. Anong action mo? Paano ka nagmamassive yung action? Connected ba yung action mo? Next, habits. Ano yung mga habit mo? Next, character. Next, destiny. So, eto lang sa akin, pinractice ko talaga to, and inalign ko to sa sarili ko. Pakibasa po, mula sa umpisa. 1, 2, 3, go! Thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Hate your habits, for they become your character. For they become your destiny. Pakiulit-ulit. Isa pa ulit. 1, 2, 3, go! Watch. Value your character. Guys, napaka-simple lang yan, pero pag na-practice mo yan, sobrang pag in-apply mo yan sa sarili mo, talagang tayo pala ang may control ng destiny natin. From thought to words, to actions, to habit, to character, to destiny. So, ibig sabihin, walang pwede magsabi sa'yo na ito yung future mo. Ikaw nakakaalam. Ikaw nakakaalam. Depende sa thought mo, depende sa dream mo, depende sa gusto mo. Are you excited sa destiny? Ikaw pala may control. And thank you so much, AIM Global. Kasi lahat ng gusto, lahat ng pangarap, lahat, ikaw ang blessing na bumigay sa buhay namin. Meron pa. And, guys, I would like to congratulate to your new agreement. New agreement sa self to connect. Ang connect neto para makuha mo yung goals mo. And kailangan mag-stick ka dyan. The moment na sinapuso mo yan, the moment na talagang in-embrace mo yan, yung practice na yan, mas mabilis ka maging successful. Walang shortcut sa success. Walang shortcut sa success. Pero pwede nating pabilisin, depende sa process mo. Pero pwede nating pabilisin, depende sa mindset mo. Ibig sabihin, anything na gusto mo, nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Ikaw na lang inaantay. Kaya bago matapos ngayon, kung ano man yung agreement mo, tayo po tayo lahat. Tayo tayo lahat. Kung ano man yung agreement mo, I'll give you at least seconds. And gusto ko isigaw mo siya. The moment na sinigaw mo siya, when I say agreement, pag sinabing agreement, bago na to, i-instill mo ta sa mind mo, sistema na to sa sarili mo na ipapractice mo, every minute, every hour, every day. And pag na-practice mo to, makakuha mo talaga gusto mo. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Gawin mo siya 100%. And kung ano yung nasulat mo, gawin mo siya. Agreement, ibig sabihin, lagyan mo siya ng, samahan mo siya ng emotion. Samahan mo siya ng, kung gusto mong sumigaw, sigaw ka. Kailangan may heightened emotion. Meron tayong mga agreement na hindi natin sinasadya. Nagagat ka ng aso, seconds lang, nadala ka na, na-trauma ka na sa aso. Makakita ka pa lang. Pero seconds lang siya nangyari. Kasi bakit? May heightened emotion. Merong ganun. This time, hindi mo kailangan kumagat. Hindi mo kailangan kagatin ka ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, rawr! Di ba? Hindi mo kailangan kagatin. But ang point ko, samahan mo ng emotion. Hanggang marinig. Hanggang masistema mo talaga siya. Are you ready? Are you ready? Guys, eto lang. Commit na gagawin mo siya this year, 2023. Ang ganda ng buhay na nag-aantay sa'yo. Kung alam mo lang.